Yan, magandang tanghali mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang tanghali. Alam nyo mga idol, tayo naman tulad pa rin ng dati, magkukwentuhan lang tayo na may kaugnayan pa rin sa ating mga nagiging karanasan at sa ating mga nakikita o napapanood sa kagaya natin mga taga social media sa larangan ng pagbablog. Pero lang kung ikukwento sa inyo mga idol, tulad pa rin naman ng dati, sana ay samahan nyo ako sa maikling sandali nitong ating kwentuhan. Kukwento ko lang sa inyo yung kasaysayan ng isa nating kababayan na nanggaling ng Abu Dhabi. Dati ko rin siyang kakilala pero hindi sinasadyang pagkakataon na nagkita kami sa isang lugar. Nagkakwentuhan kami tungkol sa sistema ng kanyang naging trabaho sa Abu Dhabi. May kwento nga niya na siya ay na-deport dahil di umano yata nakasuhan siya ng kanyang dating amo at pasalamat na lang hindi siya nakulong. Pumayag na lang siya ma-deport at maging lifetime na ban sa lugar na yon kaysa naman sa makulong. Kaya naikwento nga niya na kaya pumayag na lang siya na maban siya doon ng habang buhay, hindi siya pwedeng bumalik kaysa naman doon sa makulong siya doon dahil ayon sa mga kababayan natin na nakaranas makulong doon, napakahirap daw. Isipin mo kada daw araw ng Huwebes ilalabas ka ng kulungan, lalatiguhin ka ng 10 hataw. Ang lupit, di ba? May ginalang dito sa atin, hindi ginagawa yung ganyang klase ng parusa. Isipin mo, nakakulong ka na. Kung sakaling may kasalanan ka o may nagawa kang hindi naman siguro mabigat na krimen yung kanyang nagawa. Tuwing araw ng Huwebes, ilalabas ka at hahatawin ka ng 10 hataw. Diba? Kaya daw doon sa lugar na yon, bihira ang gumagawa ng kalokohan doon. Kasi, ayun nga, malupit ang batas nila, hindi kagaya dito sa atin. At doon, bago kayo deport, kailangan tapusin mo muna yung ano mo. At ang mabigat pa roon, wala ka pang sentensya, makukulong ka na. Dito, bago ka makulong kailangan masentensyahan ka muna, di ba? Although may mga nakukulong dito sa biglaang pangyayari na nahuhuli, pero pag inasikaso yung reklamo at papiyansa, kakalabas. Doon, walang piyansa-piyansa. Matik yun. Kaya sabi niya, mahirap ang kalagayan doon. At wala naman daw pinipili doon kahit na anong lahi ka. O kahit kalahi nila o anuman lahi. Pag nagkasalat na kulong, ganun. Diba, kwento nga niya kasi nga, nakasuhan daw siya doon dahil yata, ayon sa kwento niya, hindi niya nagustuhan yung palakad ng amo niya, nag-resign siya. Tapos hindi niya alam pala na kinasuhan siya ng amo niya. Nag-apply siya sa iba, natanggap naman siya, pero naisipan niyang magbakasyon muna rito. Nung nasa airport na sila, naharang siya. Lumabas doon sa immigration na may kaso siya. Mabuti na nga lang daw at maaga pang ating
ano doon, yung embassy. May nakapagtimbre, tumawag ka sa embassy. Tumawag siya sa embassy. Automatic naman, dumating yung embassy, kinustody siya. Ngayon, nung pinapunta siya doon sa pinakaano, sabi nung tiga-embassy, bukas, magre-report tayo roon, huwag ka pupunta nang hindi mo kami kasama. Dahil pagka ikaw lang mag-isa, matik, ikukulong ka nila, wala na kami magagawa. Yung nga, sabi niya, ganun pala doon. At doon pala, halimbawa, nahuli ka, kasama na nga niya yung embassy, kinwestiyon siya, tinanong siya. O, nagpaliwanag siya. Doon pala, hindi pinapakinggan ng paliwanag mo. Ang sabi raw sa kanya, no need to explain. Because your case is already here. Ang tanong na lang daw sa kanya, yung tatapusin mo ba yung kaso mo o i-deport ka? Ang sabi sa kanya ng mga kababayan natin, huwag kang papayag na makulong. Ibaling ma-deport ka na. Total, marami namang ibang bansa na pwede ka mag-abroad. Dito, mababan ka ng habang buhay. Pinili niya ma-deport kesa sa maban siya ng habang buhay. At napakalupit ka daw doon. Isipin mo, hanggat hindi naaayos yung kaso mo, nakakulong ka. Pagkatapos, every Thursday, ilalabas ka, lalatiguhin ka ng 10 hataw. Yun ang malupit doon eh. Buti nga dito sa atin, hindi yan ginagawa. Basta't nakakulong, kulong ka lang. Kaya lang, dito nga lang, may mga welcome sa kulungan, babalasahin ka ng mga kapwa mo, preso. Di ba? At least yun, kapwa mo preso, babalasa sa'yo. At kung kaya mo makipagbuno, makipagbuno ka. Hindi ka gaya doon. Hindi ka nga babalasahin. Ilalabas ka naman. At hindi ka pwedeng lumaban. Di ba? Ganon. Sa madaling sabi, pumayag siyang ma-deport. Yung bakasyon niya, imbis magbabakasyon na siya rito, natuluyan na. Ngayon, nung nandito na siya, kinuwento naman niya, nag-apply siya dito sa mga trabaho rito, kasi sa food and beverage siya eh. Oo, nag-apply siyang barista. Oo. Kaya dito, nalaman niya, ibang klase pala dito, pagdating sa mga interviewhan, may kasamang panlalait. Sabi niya, sa abroad, hindi. Pagka nag-apply ka ron at in-interview ka doon sa posisyon na ina-applyan mo, nakapasa ka sa interview, pasok ka. Wala nang etching-bureching. Oo. Sabi niya, dito pala eh. Nung in-interview daw siya habang in-interview siya, nasasagot naman yung interview. Siyempre, kung ano yung in-applyan mo, yun ang i-interview sa'yo eh. Ang problema, nung tanongin na rin siya yung educational background. Oo, doon, sabi niya, ibang klase pala rito. Yung educational background, sinabi raw niya, hindi siya tapos ng high school. Oo. Parang ini-small siya dahil hindi siya nakatapos eh. Ang sabi raw niya, hindi na yata, paulo na yata yung interview mo, hindi na yata kasama yan doon sa ina-applyan ko. Bakit sabi niya sa abroad, hindi na hinahanap yung educational background mo. Basta kung ano in-applyan mo, papasa mo yung interview, pasok ka na. Sabi niya, dito pala, Brad, ibang klase rito. Oo. Kapag ka ganun, mababa lang ang pinag-aralan mo eh, kahit may maganda yung posisyon na ina-applyan mo eh. Hindi pala nila inaano yun. So, sabi, nung nabuisit daw siya, parang ayaw na niya ituloy yung ano. Pero ganun pa man, tinrain pa rin daw siya. Tinesting siya. Nakapasa siya sa tryout. Sa trial. Oh. Ngayon, parang nawalan na rin yata siya ng gana. Bili mo, sa 7 raw sila nag-apply doon. 2 lang sila nakapasa. Pareho pang galing abroad. So yung kasabay niya na galing ng abroad, galing daw ng ano yun, Kuwait yata, sa Kuwait. Ganun din, barista rin.
Eh nung nakita daw yung CV niya, hindi lang pala siya ordinaryong barista. Head barista pala siya. Sabi raw sa kanya, head barista ka pala, bakit barista lang ina-applyan mo? Sabi naman daw niya, ayaw ko naman mag-apply ng mataas agad ng posisyon. Gusto kong may pakita muna na barista lang muna ako. Kaya lang, sabi niya, ang taas ng standard nyo pala rito, ano-ano mga hinihingi nyo, ang baba naman pala ng sweldo nyo. Dito mo, bibigyan lang daw siya ng ano yata, 20 yata o 19, isang buwan. Eh, parang, although natanggap siya, hindi na niya pinasukan. Tapos nag-apply din daw sa, marami siyang in-applyan dito, lahat naman daw ng in-applyan niya, natatanggap siya. Kasi nga, taas ang ano niya eh. Doon lang sa CV niya, tsaka doon sa mga certificate niya eh. Ngayon, meron siyang in-applyan din daw na, ang in-apply naman daw niya, supervisor. Oo, apply sa supervisor, hindi na barista. Pagdating daw doon sa in-apply niya supervisor, ganun din. May halong pang-iinsulto rin daw ang ginawa sa kanya nung interviewer. Oo. Eh, sabi nga niya, hindi ako magiging supervisor kung hindi ko ano yung posisyon niya, kung hindi ko deserve. Saka sabi niya, sa abroad, ang posisyon doon hindi ina-appoint, pinaghihirapan. Oo. Hindi kagaya dito pala sa atin, kapag ka malakas ka sa ina-applyan mo, o may background, o may backer ka, o etc. Eh, yung posisyon, ina-appoint. O, bukas, manager ka na, o bukas, supervisor ka na. Ganon. Sabi niya, sir, sa abroad, hindi ganon. Pag in-applyan mo yung posisyon na gusto mong marating, pag-aaralan mo yun, bibigyan ka ng libro. Diba? Gusto mo maging supervisor, bibigyan ka ng libro para sa ganung posisyon. Tapos bibigyan ka ng exam. Kapag nakapasa ka sa exam, hindi ka pa automatic supervisor nun. Pagdating dun, hindi nakapasa ka sa exam, i-interviewin ka pa rin. Nakapasa ka sa exam, sa interview, hindi ka pumasa, laglag ka. Hindi mo makukuha yung posisyon na gusto mong makamit. Hindi kagaya dito, sabi niya, basta good performance ka, kahit na, nagustuhan ka, i-appoint ka, supervisor. Sabi niya doon, hindi. At saka, sabi niya, ibang klase supervisor doon. Sabi niya doon, bago ka maging matanggap sa posisyon na in-applyan mo, kailangan talaga mapasahan mo yung posisyon na yon at saka mapasahan mo yung interview tungkol doon. Sabi nga niya, alam mo, sabi niya, Brad, ang tindi ng interview ron. Doon daw, pag tinanong ka, ilang seconds pag naghugas ka ng kamay. Simpleng tanong lang daw sa'yo yun. Pag hindi mo rin nasagot yun, 3 tanong daw, hindi mo nasagot. Next, sorry ka na. Gaano ka hanggang saan pag nagugas ka ng kamay, gaano hanggang saan ang dapat mong hugasan. Hindi mo rin daw nasagot ng tama yun. Tapos, pangatlong tanong sa'yo, ilang oras bago ka maghugas ulit ng kamay? Wala, nakapaghugas ka na ngayon. Ilang oras bago ka maghugas ulit ng kamay? Kasi sabi niya, food and beverage, ang trabaho mo, sa pagkain ka eh. Kailangan, lagi kang malinis doon at Yun, mga simpleng tanong lang daw yun. Unang tanong lang yun, simple yan. Pagka napasahan mo lahat yun, sa management ka naman tatanungin. Paano mo i-manage yung posisyon na ina-applyan mo. Ang unang tanong daw doon, di nakapasa ka na doon sa unang tanong. Sa unang 3 tanong, nakapasa ka. Yung susunod na tanong, sa management na yun. Halimbawa, sabi niya, tatanungin ka,
may customer ka. Ha? May customer ka. Biglang yung isa sa mga tao mo, nasugatan, o na-damage. Sino mo uunahin mo? Yung customer o yung tao mo? Pag ang sagot mo raw, unahin mo yung customer, laglag ka ron. Laglag ka. Ang tamang sagot daw doon, unahin mo yung tao mo. Bakit? Yung tao mo, parang pamilya mo na yan daw sa loob ng store. Ay, yung customer nga naman. Pagkatapos kumain yan, nalayas yan, naalis yan. Wala nang pakialam sa store ninyo yan. Eh, yung tao mo. Ganun. Tapos tatanungin ka. Ayun ba, yung mga presyo. Yung presyo ng ano nyo. Oh. May tawag siya dun, yung costing. Pag tinanong ka sa costing, at kung wala, hindi mo nasagot. Ano ba, yung presyo, ano ba, sabihin natin yung presyo ng kape. Dito sa atin, ano ba, 300 ang presyo ng kape. Pag tinanong ka ron, pag tinanong ka daw dun sa presyo ng kape, paano mo kinuha yung presyo niyan? At ano magiging benepisyo ng kumpanya dyan? O, isipin mo yun. Yan, sabi niya, sir, sabi raw niya doon sa nag-interview, sir, sa abroad, hindi basta-basta pag nag-apply ka ng posisyon. At yan, hindi yan basta-basta na ina-appoint lang. Pag hinahangad mo yung ba, sabihin natin, doon sabi niya, kahit wala ka pa isang taon, gusto mong pasukan yung applyan yung posisyon na supervisor. Doon daw kasi sabi niya, halimbawa, at kailangan nila ng supervisor, nangangailangan sila ng isang supervisor, doon mismo sa store na yun. Tapos gusto mo maging supervisor, mag-a-apply ka ng supervisor. Bago mo makamit yung pwesto na yun, pag-aaralan mo muna, bibigyan ka ng libro, pag-aaralan mo yung supervising ano na yun, paano. At tapos kailangan, pagdating ng exam, mapasahan mo yun. O di nakapasa ka na doon sa sistema. At saka ka pa lang i-interviewin. Doon ka na nagtatrabaho ha. Alam mo na, kabisado mo na yung ano na yun ha. Tapos saka ka i-interviewin. Nung HR. O. Kahit pumasa ka sa exam, pagdating sa interview, hindi ka pumasa, hindi mo pa rin makukuha yung posisyon na gusto mo. Next. Hindi ka gaya dito, sabi niya, pag nangailangan ng supervisor, tapos pipili lang sa mga tao kung sinong karapat-dapat, supervisor na. Kasi doon daw lahat ng posisyon pinag-aaralan. Kasi ang pagdating daw ng ano, yung tinatawag na sanitation, government daw ang nagsasanitize doon sanitation Pag dumating ang mga taga-sanitary, supervisor ka, pag tinanong ka, mga 3 hanggang 4 na tanong, hindi mo nasagot, bagsak ang istoryo. Oo, ikaw magpapabagsak ng istoryo. Ganun daw doon. Hindi ka gaya dito. Ano ba, manager ka. Oo. Bukod sa supervisor, tatanungin din yung manager. Pag bumagsak sa iyo yung store, hindi mo nasagot yung mga tamang sagot mo sa tanong sa iyo, yung manager. Ganon din. Kapag yung manager bumagsak pa rin sa ganong mga question, sarado, store nyo. Oo. Disclose. Ganon sabi niya, kahit pit doon. At saka doon, hindi sabi niya, uso doon yung lagay-lagay, yung maglalagay ang store para wag nang revisahin, wag nang ano, hindi uso yun doon. Eh sabi niya, malayo ang pagkakaiba. Oh, tapos pagdating sa standard, malayo rin. Sabi mo dito, pagka napusuan ka maging manager, manager ka na. Napusuan ka maging supervisor, supervisor ka doon, hindi. Kahit tatagal ka na rin, kabisado mo lahat yung galaw doon. Hindi ka bibigyan ng posisyon. Kung naghahangad ka ng posisyon, pag-aralan mo yon. Tapos, bibigyan ka ng exam. Kaya sabi niya, doon sa nag-interview sa kanya,
Kung kapareho ka lang din, sabi niya nung nag-interview sa akin, na mauuwi tayo sa panlalait, wala tayong dapat pag-usapan, magsasayang lang tayo ng oras. Kaya sabi niya, ako Brad, prangka. Pag naramdaman ko na parang ah, ang tingin sa akin mababa, wala tayong dapat pag-usapan. Sasabihin daw agad niya, sir, before introduce myself. Gaganunin daw niya agad eh. Kung ang magiging interview mo sa akin, katulad lang doon sa dinaanan ko, na may kasamang panlalait, wala tayong dapat pag-usapan. Sorry, sabi niya. Hindi na ako kailangan mag-aksaya pa ng laway para sumagot sa mga tanong mo. Pinaprangka daw niya, meron daw siyang pinrangka, sabi daw sa kanya, no. Gusto kong makita talaga yung ano mo, kung paano ka. Oh. Yun. Hindi sir, kung talagang willing kang malaman yung position na ina-applyan ko, ina-applyan daw niya kasi, supervisor. Oh. Unang pinagdudahan yung ano niya. Kaya sabi niya, kung katulad ka lang nung nag-interview sa akin, wala tayong dapat pag-usapan. Ayoko rin magsayang ng laway sa'yo. Kung sasayang ng laway natin pareho, mauuwi lang sa wala. Di ba? Ganun siya. Prangka siya. O, nung sinabi niya yung mga sistema, humingi pa sa kanya ng clue. Oo, kung ano talaga mga standard procedure ng isang supervisor. Sabi nga niya, sa ano sir, sa abroad, pag tinanong ka tungkol doon sa tinatawag na costing, pag hindi mo nasagot yung mga tanong tungkol sa costing, hindi ka pwede maging supervisor doon. Dito ba may costing ba sa inyo? yun, binigyan niya ng mga clue, yung mga, pati yung paghugas ng kamay, kung ilang oras, kung gaano katagal. Ganun sabi niya, katindi doon. Ayun, kaya lang, ang hindi nila napagkasunduan, nung natanggap doon siya, i-assign siya sa malayo. Kaya tinanggihan na niya, sabi niya, no sir, kung doon niya lang din ako i-assign, ay wag na lang, sabi niya. Maghahanap na lang ako sa iba. Ganun siya. Kasi sabi niya sa akin, alam mo pare, yung pinaghirapan ko sa abroad, gagaguhin lang ako ng mga rito, hindi pwede. Yung posisyon na ina-applyan ko, hindi ko basta hiningi yan. Pinaghirapan ko yan, tapos mamatahin mo lang ako. Baka pag ikaw tinanong ko doon sa ina-applyan ko, sabi niya sa hindi mo masagot. Pag sa standard ng pag-uusapan, ikaw ang tatanungin ko doon sa posisyon na ina-applyan ko baka hindi mo masagot. Ganun siya. Kaya sabi niya, iba ang standard ng proseso sa abroad. Lalo sa food and beverage, mahigpit sila ron. Sabi mo, ito yung paghugas ng kamay. Ilang minuto o ilang oras ka maghuhugas ng kamay? At gano'ng kalawak yung hugasan mo ng kamay? At ilang beses ka maghuhugas ng kamay sa maghapon? Ganun. Sabi niya, ewan ko lang dito kung meron ganun. Kaya sabi nga daw niya baka pag ikaw tatanungin ko siya tungkol sa standard procedure ng hindi mo masasagot. Kaya sabi niya, kung katulad ka lang din, nung mag-i-interview sa akin, na tayo dapat pag-usapan. Ganun siya. Kasi sabi niya, sabi niya pare, kasi yung pinaghirapan ko sa abroad, tapos lalaitin mo lang ako rito, tatanungin din kita, galing ka na ba ng abroad? Ikaw na nag-i-interview, galing ka na ba siya ng abroad? Bakit hindi mo alam yung standard proseso? Ganon. Kaya siya sabi niya ako, prangka. Tsaka sabi niya ako, pag ako ini-interview, hindi ko tinuturing na mataas sa akin yung nag-i-interview. Tinuturing ko siyang ka-level ko lang. Kahit manager pa yan mag-interview sa akin o kung sino man yan, ituturing ko lang siya na ka-level ko siya pagdating sa posisyon na ina-applyan ko. Which is tama yun. Sabi niya, hindi ka pala tapos ng kahit high school mo lang, hindi ka nakatapos. Paano ka naging supervisor? Sabi niya, yun nga mahirap sa ating mga Pilipino
Mataas ang standard, kailangan high school graduate o kaya college background. Pagdating naman sa sweldo, nung magkatanungan na sa sweldo, magkano ang bigay nyo? O 22 lang. Supervisor ka, 22 hanggang 28 lang. O, sabi niya, taas-taas ng standard, tapos ganun lang pala ang sweldo. Eh, sabi niya, ako Brad, kung hindi man ako makapasok dito, kasi bala ko sana, wag na ako lumabas eh, dito na lang. Pero kung ganun din lang na, ay mas maganda pa sa abroad. Kaya pala sabi niya, maraming nanggaling sa abroad na ayaw magtagal dito. O gusto babalik agad. Kasi iba doon eh. At marami kang matuto. Doon nga sabi niya sa abroad eh, may mga competition daw doon. Ano ba, barista ka. Pag nagkaroon ng competition, sa 7 Emirates, may competition ng barista. Pwede ka sumali. O, sasabihin mo lang doon sa, yung store ninyo. Sir, sasali ako para sa store natin. Ganun. Papayagan ka naman daw eh, kasi karangalan ng store yun. Nanalo ka. O. At sabi niya, kapag nanalo ka sa competition, yung 7 Emirates, ikaw ang naging number 1. Kumbaga, tinalo mo lahat sila. Ikaw ang naano sa 7 Emirates. Napakaswerte mo, sabi niya. Bakit? Sustentado ka ng gobyerno. Oo. Sustentado ka. Bibigyan ka pa ng sarili. Restaurant. Bibigyan ka ng sarili mong restaurant. Oo. Kasi doon sabi niya, lahat ng business doon, government na nagpapalakad. So, ikaw amo, nagtayo ka ng business doon. Kasangkot ang gobyerno sa negosyo mo. Hindi pwedeng iyo lang. Kailangan lahat ng tao mo, pagsiseminarin mo, doon sa negosyo mo. Kaya nga nung kinasuhan daw siya nung una nung naging amo, sabi raw niya Sir, pinag-seminar mo ko tungkol sa ganyan. Baka sa'yo ko gamitin yung seminar na natutunan ko. Na kasi doon din daw, parang kagaya rin dito na pag may nag-chuchu o may bulong-bulong-bulong, hindi pa naman daw doon pinapakinggan yung paliwanag mo pag may nag-chuchu sa'yo. Matik, kakasuhan ka. Dahil sabi raw niya kakasuhan mo ko sir, baka sa'yo ko gamitin yung seminar. Wala kang dapat ikaso sa akin. Saka doon daw, pag naniwala ka doon sa chuchu, ikaw amo, naniwala ka sa chuchu. Kinasuhan mo yung tao mo. Pag nanalo yung tao mo sa kaso, may peligro ka. So, nag-seminar nga naman yan eh. Sabi niya doon, lahat masipag ka mag-seminar. Kaya sabi niya, hinahangaan doon ng Pinoy. Dahil ang mga Pinoy, masisipag mag-seminar. Masisipag mag-aral. Kaya nga, yung mga posisyon doon, pinag-aaralan yan. Hindi basta-basta binibigay sa iyo yan. Hindi kagaya sabi niya dito. Supervisor lang. Point ka, supervisor ka na. Assistant manager ka, i-appoint ka. Ibabase lang sa performance mo. Pero ang tanong, pagdating doon sa tinatawag na yung management, tapos yung sistema ng mga patakaran, pag nag-inspeksyon, sabi niya, sanitation doon. Ang unang tinatanong, mga supervisor, yung mga boss-boss sa loob ng restaurant na yan, kung restaurant man yan. Ang huling tatanungin dyan, i-interviewin dyan, yung manager. Siya nga nag-aral siya ng pagka-manager. Ipasado na siya. Nung interviewin siya. Kaya lang sabi niya, ayoko mo nang tanggapin yan, gusto ko umuwi muna ng Pilipinas. Kasi may nakapag-timbre daw sa kanya Huwag mo munang tanggapin yung posisyon manager. Uwi ka muna ng Pilipinas. Kasi pag tinanggap mo yung posisyon ng manager dito, kung ano yung sweldo mo dito ng pagka-manager mo, wala nang increase yun. Yun na yun. Pero kung uuwi ka muna ng Pinas, bago mo tatanggapin, may increase na yun. Sabi niya, uwi muna ako. Hindi mo na hawakan yan. Mga 3 araw daw makalipas yung
interview niya sa pagka-manager. For the meantime, ginawa siya munang yung parang assistant manager. Kasi yung pinaka-manager, ililipat ng ibang branch, siya ipapalit. So, for the meantime, assistant siya. Pangatlong araw magkakaroon ng inspection nga, sa sanitation. Doon daw, every 3 months, may inspection doon. Ano pa naman daw yung random, hindi ini-schedule. Kaya kailangan yung store nyo ron, laging malinis. Ultimo ikaw. Kaya nga, ilang beses ka magugas sa maghapon ng kamay mo. Pag dumating daw sanitation doon, unang tinitignan yung sistema mo. Ano ba, ikaw? Lahat mga crew. Kailangan malinis. Lalo na ikaw, supervisor ka. O kaya manager ka. Kailangan presentable ka talaga. Nagkaroon daw ng inspeksyon. Sabi rin ng manager, "Sir, alalayan mo ako kasi kabisadong pa yung, oo naman, kagagraduate ko lang eh. Sariwang-sariwa pa sa isip ko lahat yan eh. Alalayan mo ako. Pagka yung hindi ko masagot, ikaw sumagot. Papakilala naman kita, assistant kita eh." Kasi yung assistant daw doon, pagka nag-interview ng ganyan, nag-inspeksyon, kasama tinatanong yung assistant. Sabi niya, sige. Kasi sabi niya, yung manager namin doon, nung tanongin siya tungkol sa mga tumingin sa akin eh. Ako sabi niya sumagot. Sabi ko, "Sir, siya lang sumagot." Sabi niya doon kasi pag bumagsak sa interview ng sanitation, yung manager ninyo, sarado, disclose yung nyo, yung store. Ganon. Kaya sabi niya, dito sir, sabi niya sa nag-interview, kung ang pag-uusapan natin standard, malayo. Ayun, ang hindi na pagkasunduan, ididistino siya gusto niya, dito na siya sa malapit sa kanila. Dadalhin siya sa malayo. Sabi niya agad, pagka doon mo ako dadalhin, sir, sorry, sabi niya, hindi ko natatanggapin yung offer niyo. Kasi, una, alam niyo naman dito sa Pilipinas, pa-traffic. Hindi kaya ng isang oras ibiyahe yan, papunta ron, na didistinuhan ko. Buti ko may sarili ako sasakyan, wala naman ako sasakyan. Ngayon, kung sasagutin yung pamasahe ko araw-araw, yung may travel allowance, kasi sabi niya sa abroad, pag malayo destino mo, may travel allowance ka. Wala kang problema sa pamasahe mo, ano mo. Kaya nga lang, ang mabigat lang doon kasi may oras ang biyahe doon. Hindi kagaya dito, walang oras. Doon, sabi niya, pag alas 6 ang pasok mo, kailangan alas 5 nakaabang ka na rin sa service, yung susundo. Sabi niya, bibigyan mo ako ng service. May service tayo, okay lang. At itundo ako, kagaya doon sa Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi kasi, pag malalayo ng destino mo, at itundo ka. Huwag ka lang magpapaiwan. Pag dumating yung time na wala ka, iwanan ka talaga. Consider absent ka na nun. Kasi malilate ka na eh. Mga 2 oras at kalahati ang biyahe, malilate ka na sa oras mo. Pag naiwan ka nung susundo. Ngayon, na-late ka man, basta kasama ka rin sa service, consider pa rin yun na hindi ka late. Ayun, doon sila hindi nagkasundo na didistino siya sa malayo. Tapos, kinuwento rin niya, sabi niya yung huli kong in-applyan, magbubukas pa lang ng store. Coffee shop din. Ngayon, nagkasundo sila kasi yung may-ari nung parang half Chinese, half Philippine. In-interview siya. Marami ng branch. Dito sa atin lang, walang international. Dito lang sa atin, marami na siyang branch.
magbubukas ng isang branch. At nangangailangan talaga ng tao. Di, inaplayan niya, supervisor nga. In-interview siya. Pasado siya sa interview. Tapos yung nga sabi sa kanya, kung makakapagantay ka, Mr. Ano, ganyan, mga 5 to 6 days, sabi niya, mag-open na yung store natin. At isa ka sa mag-interview sa mga aplikante natin. Being a supervisor, isa ka sa mag-interview. Nangangailangan pa rin kami dito ng manager. Pwede ka sa management, sa manager, pwede ka kung gusto mo, sabi raw sa kanya. Pero sabi niya, sir, ayaw ko munang mag-posisyon ng mataas. Dito muna tayo. Pero sabi niya, kaya ko yan kasi may certificate din ako niyan sa pagka-manager. Pero siyempre, ayaw ko naman mag-apply agad ng mataas. Malaki responsibility dyan eh. Dito muna tayo. Supervisor. Ayun, sabi niya, antay siya ng mga 1 week. Sabi raw sa kanya, mga 1 week na naman. Open na tayo. Tapos, tinanong daw siya kung marunong siya sa costing. Sabi niya, sir, dyan ako expert. Pag naging supervisor ka, talagang kailangan marunong ka mag-costing. Kasi, ikaw na ang gagawa lahat eh. Sabi niya, sa Abu Dhabi ako gumagawa ng schedule. Yung mga tao ko. Ako gumagawa, sabi niya, ng yung gagamitin. Yung mga gagamitin sa sistema. Kaya sabi niya, pasok ako agad dun. Brad, inaantay na lang namin yung pagbubukas. Pero sabi niya, kung magkakasundo kami at magandang sistema nung takbo ng ano namin, baka hindi na ako lumabas. Hindi na raw siya mag-abroad. Sabi ko, ito ko na lang. Sabi niya, una, sawa na rin ako sa abroad. Sabi niya, gusto ko, makapiling ko naman ng pamilya ko rito. Kaya lang, sabi niya, gusto ko, huwag naman malalayo. Dito lang din. Sabi nga raw niya, kung meron tayo dyan sa BGC, sir, kung magbubukas tayo dyan. Yun ang napagkwentuhan namin. Kaya nasabi nga niya sa akin, alam mo, sabi niya, pare, talagang, kaya pala marami tayong mga kapwa Pilipino na umaalis dito sa atin. Dahil sa ganyang sistema. Napakaraming estimating na hinihingi. Oo, kung ano-ano mga requirements na kung tutusin, hindi naman angkop yung mga requirement na hinihingi nila. Importante sa posisyon na ina-applyan mo, number 1, sabi niya, importante dyan yung certificate mo. Bilang supervisor ka. Hindi na yung kung ano-ano mga estimating na, bakit sabi niya, sabihin natin, college graduate ka, hindi ka naman nag-aaral sa management. Oh. Di ba kung talagang business and management tapos pinag-aralan mo, ayun, no question. Pero tapos ka nga ng college, nag-apply ka sa ganung posisyon, hindi naman yun ang kurso kinuha mo. Oh. At sabi niya, dito sa totoo lang, marami na rin ako napagtanungan. Maraming mga naging manager dito, hindi dumaan sa kurso ng manager. Marami naging supervisor dito, hindi dumaan sa kurso ng pagka-supervisor. May appointed lang. Doon sabi niya, sa abroad, hindi pwede. Kukunin mo yung position mo, pag-aralan mo. Hanggang 2-3 exam, hindi ka pa rin pumasa. Kasi sabi niya, may competition nga doon eh. Pag sumali ka sa competition nyo, karangalan ng store nyo yun. Tapos, magkakaroon ka ng sarili mong business. Pupuhunanan ka ng gobyerno. Yun sabi niya, kagandahan doon. Sabi niya, merong isang Pinoy doon na sumali sa competition. Ang kalaban niya, Lebanese yata yung kalaban. Nung unang round, nanalo yung Lebanese. Oo, sa 7 Emirates. Hanggang 3 round yun. Pangalawang round, nalaglag na. Pagdating ng pangatlo, lalo na. Siya ang nanalo, Pinoy daw yun. Hindi mo naman kung Batangas ba, taga Batangas. Ngayon sabi niya, may sariling store, may sariling coffee shop. Lumaban ng international ng head barista eh. So, sa 7 Emirates, pag pinaglaban-laban kayo, pag ikaw ang nanalo, sa kabuuan, kakaroon ka ng sarili mong coffee shop.
Supply pa ng gobyerno yun. Oh. Ganun sabi niya, kaganda doon. Dito, walang pakialam ng gobyerno yata natin eh. Wala. Sabi mo ko lang, sabi niya, kung may mga pa-tournament dito ha, kung may mga ano dito na kagaya doon. Kaya sabi niya, sir, yung ina-apply ang composition sa inyo, hindi biro yan. At deserve ko yan kasi pinag-aralan ko yan. At the same time, sabi niya, na-experience ko na yan, tinatrabaho ko na yung position na yan nung nasa abroad pa ako. Sabi nga niya dapat subukan mo muna ako. Pag hindi ko na kayang in-applyan ko, tsaka mo ako tanggalin. Huwag mo akong husgahan agad. Sabi niya, yan ang mahirap sa ating mga Pilipino. Hindi pa nasusubukan, hinuhusgahan na. Sabi mo, sabi rin sa kanya tunay ba itong certificate mo? Sabi mo, pati certification ko, yung certificate ko kinwestiyon pa kubo Xerox Tapos tinanong siya, may original ka ba? Meron, sabi niya, sir, pero hindi ko pwede ibigay sa inyo yun. Kaya nga, nagpa-Xerox ako Pero kung kailangan nyo makita, why not? Sabi niya. Tapos tinanong daw niya, tingin mo, sir, saan ako kukuha nito? Kung dito lang sa atin. At saka sa abroad, saan ako kukuha nito kung hindi ko pinagdaanan to? Yung makakuha ng ganito, hindi ka kahit dito sa atin, binibili yung certification. Sabi niya, dyan lang sa, alam po, dyan lang sa Miquiapo, sa ano, marami dyan, bibili ka ng certificate, kung anong position mo. Pero doon, sabi niya, hindi, wala ka mabibili ron. At pag namiki ka ron, kulong ka. Sabi niya, iba doon, hindi pwede mamiki ka ron, kukulong ka ron. Ayun, yun ang kaibahan, sabi niya, dito sa atin at saka doon sa ibang bansa. Sabi niya, Brad, total, nagkakwentuhan lang naman tayo. Kinuwento ko na rin sa'yo yung mga sistema. Pero sabi niya, ito, may inaantay nga ako, sabi niya. Pinangakuhan ako nung Chinese na antayin lang daw yung 7 days o 1 week, nag-o-open na sila. Sabi niya, ang ganda nga, dito lang, malapit lang dito sa may amin. Kung bubuksan ng store. Kaya, tinanggap ko na yun. Kahit medyo mababa. Kasi, mababa lang daw ang bigay sa kanya Sabi raw sa kanya, start ka muna sa 20, 22. Kung maging success yung business natin, increase ka naman. Sabi naman daw niya, sir, hindi naman mahalaga sa atin yung pera Yung pagsasama natin bilang amo kita at bilang tao mo ako. Sabi niya sa abroad yun importante. Hindi importante pera doon. Importante doon, yung pagtitiwala ng amo mo sa'yo. At yung pagtitiwala mo sa amo mo. Kailangan sabi niya, ano tayo, tay. Kasi hindi pwede sabi niya sa abroad yung wala kang tiwala sa amo mo. Hindi rin pwede yung walang tiwala sa iyo yung amo mo. Hindi ka bibigyan ng ganung posisyon kung walang tiwala sa iyo yung amo mo At saka, pinaghirapan mo yun, pumasa ka doon Oras na pumasa ka doon sa posisyon na in-applyan mo, pagkakatiwalaan ka na. Kaya sabi niya, sir, kahit mababa lang bigay mo sa akin sa starting, wala tayong problema. Kasi, ganun talaga Nag-umpisa pa lang tayo Saka kaya mo, sir, tutulungan kita sa business mo ito. Sa Abu Dhabi, sabi niya, 5 business ang binuksan namin. Naka-5 lipat ako. Naging trainer officer ako ron. Kasi kasama sa ano yun Pag nag-aaral ka sabi niya ng supervision, yung pinaka-supervisor, kasama na yung trainer. I-train mo siyempre yung tao mo. Yun. Bueno mga idol, salamat ng marami at sa maikling sandali ng ating programang ito tinamahan niyo ako. Kung meron kayong mga comment dyan sa natin, ilagay nyo lang sa comment section. At kung may mga tanong kayo, lagay nyo rin dyan. Para matalakay natin sa mga susunod pa nating video. Medyo napaiba tayo ng topic dahil kasi nakakasawa rin naman yung puro na lang mga kababalagan ang topic Kaya mapaiba naman tayo ng topic. Tungkol naman sa mga ganyang sistema ng negosyo. Diba? Pero napapanahon nga yung mga kababalagan, kaya nang malimit natin
Pero ngayon, napaiba tayo. Bueno ha, mga idol, kung muli inyong lingkod, si Boyet, ang Vlogs TV, ay pasamantalang nagpapaalam hanggang sa muli. Paalam!